Sa punong tanggapan ng Louis Biden sa ibang bansa, dumating ang Foreign Secretary, nakahawig din ng mga local staff, dala ang kontrata para ipasuri sa chairman. Sir, nakumpirma na namin na binili talaga ng buyer ang shares na may 43% dagdag sa orihinal na presyo. Legal at makatuwiran ito. Nagulat ang chairman. Hindi niya inakalang ganito kay Amon ang taong ito. Isang makapangyarihang kasosyo na tiyak na makakatulong sa pagpapalawak ng merkado ng kanilang kumpanya sa sariling bansa nito. Kaya agad niyang sinabi sa secretary na si Mary, subukan mong makipag-ugnayan sa kanya. Kailangang maging kaibigan natin siya. Agad namang sumang-ayon si Mary at bahagyang yumuko. Pagkatapos nito, tumawag siya agad kay Yang Chen. Pagkasagot ni Yang Chen, agad siyang binati ni Mary. Ako si Mary, ang sekretarya ng presidente ng Louis Biden. Kayo po ba si Yang Chen? Napag-alaman naming bumili kayo ng 25% na bahagi ng Louis Biden. May kailangan po ba kayo mula sa amin? Pero simple lang ang sagot ni Yang Chen. Hindi ko naman talaga alam ang tungkol sa negosyo nyo. Gusto ko lang ng matatag at maayos na dibidendo taon-taon. At saka pala, umorder ako ng suit mula sa isa sa mga brand new pero hindi ito kasya. Pwede bang may ipadala kayong mag-aayos nito? Bukod pa riyan, gusto ko rin sanang mag-order ng mga uniforme. Pwede ba yun? Masaya namang sumagot si Mary, walang problema yan. Tatawagan ko si MS Best, ang aming chief designer, at hihilingin siya na ang magdisenyo para sa inyo. Pagkasabi nito'y ibinaba na niya ang tawag. Agad siyang pumunta sa opisina ng kanilang chief designer. Pagkapasok niya sa kwarto, agad siyang napansin ni MS Best. Sabi ni Mary, kailangan ka ng punong tanggapan para gumawa ng disenyo ng isang Harmasian-style na uniforme. Sana matapos mo ito sa lalong madaling panahon. Napakunot noo si MS Best sa narinig. Nagbibiro ka ba? Ang lahat ng likha ko ay para lang sa fashion show. Ngayon gusto mong gumawa ako ng uniforme. Seryoso ka ba? O gusto mong insultuhan ang talento ko at mga gawa ko? Agad naman nagpaliwanag si Mary habang pinupulot ang papel na nalaglag. Hindi kita binabastos. Ayoko rin sana ipagawa ito sa iyo, pero baka narinig mo na, may taong bumili ng 25% ng shares ng kumpanya natin. Napangiti si MS Best. Oo, napag-usapan na namin yan. Sino kaya yung mayamang yun na kayang bumili ng ganong karaming shares? Ibinaba ni Mary ang papel sa mesa. Hulaan mo kung sino ang may gusto ng uniforme. Yung mayamang yun mismo. Pagkatapos mong gawin ang disenyo, kailangan mo rin siyang personal na makita para ayusin ang suit niya. Biglang nagbago ang tono ni MS Best. Shareholder pala ang nag-request. Sige, gagawin ko na. Sa tingin ko, magiging magandang hamon ito, ang magdisenyo ng uniforme. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kung magugustuhan niya at ng mga tauhan niya ang design ko. Maraming salamat, sabi ni Mary na may ngiti. Samantala, dumiretso si Yang Chen sa headquarters ng ride-hailer company para sunduin ang babae. Pagdating niya roon, nasa labas na si Miss Liu at naghihintay. Pagkakita sa kanya, agad itong napangiti at nagsabi, mas gwapo ka pala sa personal kaysa sa litrato. Napangiti rin si Yang Chen. Ang ganda mo rin, sobra. Pasok ka na, sabi niya, sabay iniaya sa loob ng kotse. Ililibre kita ng pagkain. Pagbukas ng pinto sa passenger seat, sandaling natigilan si Miss Liu. Pwede ba akong humingi ng pabor? May kaibigan ako mula sa hometown namin, kasama ang boyfriend niya. Papunta sila rito para magbakasyon, at malapit na silang dumating. Pwede mo ba akong samahan sunduin sila? Ako na ang bahala sa pagkain mamaya. Oo naman, walang problema yan, sagot ni Yang Chen. Pagkapasok ni Miss Liu sa kotse, pinindot ni Yang Chen ang control sa kanyang iPad, sabay sabing, pero ayokong makisabay sa pagkain kasama sila. Medyo nakakailang kung nandoon pa ako habang nagkikita-kita kayo. Tumango si Miss Liu. Sige, bawi na lang ako, sa ibang araw kita ililibre.
Maya-maya, nakarating na sila sa istasyon ng tren. Sa loob ng kotse, sabi ni Yang Chen, "Sige, puntahan mo na sila. Hihintayin kita rito. Ihahatid ko kayo sa restaurant, tapos aalis na rin ako." "Salamat talaga." Masayang tugon ni Miss Liu, sabay baba ng kotse para salubungin ang kanyang mga bisita. Habang pinagmamasdan siya ni Yang Chen, napaisip siya, ayos din na siya ang tumutulong sa akin tanggalin ang masasamang review mula sa ilang pasaherong hindi makatuwiran. Sa ganitong paraan, hindi ko kailangang mag-alala kung hindi ako makakatanggap ng bukang dahil sa masamang ratings. Maya-maya, lumabas na mula sa train station ang dalawang tao. Ayan na sila, masayang sigaw ni Liu Zuman habang kinawayan si Zuking. "Hoy, Zuman!" Bati ni Zuking. "Ang tagal nating hindi nagkita. Sinong kasama mo?" Tanong agad ni Liu Zuman. Pinakilala ni Zuking ang kanyang kasintahan. "Si Zhao Wambo, anak siya ng direktor sa amin. Sobrang bait niya sa akin, at siya ang gumastos sa buong bakasyon namin." Naglakad na silang tatlo papunta sa sasakyan. Habang naglalakad, tanong ni Zuking kay Liu Zuman. "May boyfriend ka na ba? Hindi ka na rin bata. Kung hindi ka pa magkaka-boyfriend ngayon, baka hindi ka na makapag-asawa." Pagkakita ni Yang Chen sa kanila, agad siyang bumaba at binuksan ang likod ng sasakyan. "Ako na ang bahala rito," sabi niya habang kinukuha ang kanilang mga gamit. Napakunot-noo si Zuking. "Sino naman tong kasama mo?" Dahil sa pang-aasar ng kaibigan, kumandat si Liu Zuman kay Yang Chen, senadoryas para magkunwari itong nobyo niya. "Siya si Yang Chen, boyfriend ko," mabilis niyang tugon. Agad namang nakisakay si Yang Chen sa trip ni Zuman. "Hi, ako si Yang Chen, nobyo ni Zuman." Nakipagkamay si Liu Zuking kay Yang Chen at nagpakilala rin. Pagkatapos, sinabi agad ni Yang Chen sa kanila na sumakay na sa kotse at tinanong din kung saang hotel sila tatango. Agad namang sumakay si Zuman kasama ang kaibigan niyang si Zuking at ang kasintahan nito. Habang nasa loob ng sasakyan, sinabi ni Zuking kay Yang Chen, "Sa All Island Hotel kami mag-stay." Sabay tanong niya, "Anong ang ginagawa mo sa trabaho?" Walang pasikot-sikot, diretso ang sagot ni Yang Chen, "Isa akong ride-hailing driver." Nagulat si Zuking pero ngumiti pa rin at sinabing, "Driver ka pala. Ayos din yan. Ibig sabihin, pwede mong makita si Zuman araw-araw. Hindi tulad ko, si Wenbo kasi laging abala sa mga client niya at halos walang oras para sa akin." Mayabang na sumingit si Wenbo, ako lang kasi ang nag-iisang anak sa pamilya namin, kaya kailangan kong pagbutihin ang negosyo namin. Ako ang magmamana ng pabrika ng tatay ko. Kailangan mas higaitan ko pa siya." Sa narinig, malamig na tugon ni Zuman kay Zuking, "Masaya ako para sa iyo, nakahanap ka ng napakabuting nobyo." Tuwang-tuwa si Zuking sa papuri at agad ding sumagot, "Ayos din naman ang boyfriend mo. At least may sarili siyang kotse. Nabalitaan ko pa nga na may kaparehong kotse ang binili ng barangay captain namin noong umuwi ako noong isang buwan." Biglang naliwanagan ang mukha ni Liu Zuman at may naalala, ang kotse ni Yang Chen ay isang HT. Kaya agad niyang sinabi kay Zuking, "Actually, HT ang kotse ng boyfriend ko." Nagkakamot ng ulo si Zuking, kaya humarap siya kay Wenbo at nagtanong, "Wenbo, ano ba ang HT? Maganda ba yun?" Doon lang din napagtanto ni Wenbo, kaya pala pakiramdam ko iba ang kotse noong sumakay ako. Naririnig ko lang ang tungkol sa HT, pero ngayon lang ako nakasakay." Pagkasabi niyon, humarap siya kay Yang Chen at tinanong, "Pare, bakit mo ginagamit ang ganitong klase ng kotse para lang sa ride-hailing?" Kalma lang na sagot ni Yang Chen, dalawa lang naman ang kotse ko. Yung isa sports car, hindi naman bagay gamitin yun pang trabaho." Nagulat ang tatlo sa kanilang narinig. Pare-pareho silang napaisip, kung kaya niyang bumili ng sports car, bakit siya nagda-drive lang ng ride-hailing? Nakakrus ang braso ni Wenbo habang seryosong nagtanong muli, "Kung ganun ka kayaman, bakit mo pinipili ang ganitong trabaho?" Sinagot lang siya ni Yang Chen nang, "Wala kasi akong ambisyon. Mas gusto ko yung malaya ako.
At dumating na rin sila sa All Island Hotel. Agad silang bumaba at pumasok sa loob. Nilapitan ni Zuking ang receptionist at sinabi, may reservation kami. Ngunit kalmado lang ang sagot ng babae, pasensya na po. Wala po kaming nakikitang reservation sa pangalan ninyo. Nag-init ang ulo ni Zuking, nag-reserve kami online. Bakit hindi nyo kami pinapayagang mag-check-in? Mahinahon pa rin ang paliwanag ng staff, sa online platform po, nakasaad na kailangan ang reservation ay gawin kahit papaano 2 oras bago dumating, lalo na sa weekend o panahon ng bakasyon. Dahil wala kayong reservation, hindi po talaga kayo pwedeng makapag-check-in. Lalong nena si Zuking, tumigil ka nga dyan. Tawagin mo ang manager nyo. Habang abala sila sa pagtatalo, dumating naman ang manager mula sa likod. Pagkakita niya kay Yang Chen, agad siyang lumapit at magalang na nagtanong, Sir Yang, may maitutulong po ba ako? Tinuro lang ni Yang Chen ang grupo at sinabing, sa akin, wala naman. Dinala ko lang sila rito para mag-check-in. Ngumiti ang manager at nagtanong, kaibigan niyo po ba sila? Gusto niyo po bang i-upgrade namin sila sa VIP suite? Pero seryoso lang ang sagot ni Yang Chen, hindi na kailangan. Sundin na lang natin ang patakaran. Isa tayong public company, hindi ito tatagal kung hindi tayo susunod sa batas. Agad na intindihan ng manager ang ibig niyang sabihin kaya tumango ito, humarap kay Zuking at muling sinabi, pasensya na po talaga. Wala po kayong reservation kaya hindi namin kayo pwedeng i-check-in. Pero pwede po kayong mag-request ng refund. Nagulat si Zuking at agad humarap kay Yang Chen, Yang Chen, anong ibig mong sabihin? Ayaw mo kaming tulungan. Pero kalmado lang ang sagot ni Yang Chen, negosyo ay negosyo. Walang personalan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Liu Zuman, Zuman, aalis na ako. Ingatan mo sila. Masayang kumaway si Zuman habang nagpapasalamat ng buong puso. Salamat talaga sa paghatid sa amin, Yang Chen. Kita na lang tayo ulit. Sabay lakad ni Yang Chen palabas ng hotel. Pagkaalis niya, lumingon si Zuking sa manager at tinanong, Sir, bakit parang ang bait niyo sa kanya? Ngumiti ang manager at sagot niya, si Mr. Yang po ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng hotel na ito. Nagulat na naman ang tatlo sa panibagong revelasyon. Agad namang lumingon si Zuking kay Liu Zuman at nagtanong, Zuman, ano ba talaga ang ginagawa ng boyfriend mo? Ang yaman niya, bakit ride-hailing driver pa rin siya? Medyo naiilang na tumugon si Liu Zuman, ilang araw pa lang kami naging magkasintahan. Hindi ko pa rin siya gaanong kilala. Habang nakakunot ang noo at may bahid ng inis sa mukha, sinabi ni Zuking kay Liu Zuman, yung boyfriend mo pala ang second largest shareholder ng hotel na to. Bakit hindi man lang niya tayo tinulungan? Ni gusto pa tayong paalisin. Medyo naiilang namang sagot ni Zuman, kasi, binara mo siya pagkapasok pa lang natin sa kotse. Mabait na ngayon at hindi nagalit. At saka, sumunod lang siya sa patakaran. May mali ba doon? Lalong nena si Zuking sa narinig. Samantala, napatitig ang manager kay Liu Zuman at napaisip, si Mr. Yang ay bata, guwapo, at mayaman. Ano kayang nakita niya sa babaeng to? Ang plain lang niya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Yang Chen sa kanyang villa. Pagkababa ng kotse, agad siyang sinalubong ni Zhu Yinong na may dalang sopas. Masaya nitong sinabi, sila nagluto ng sopas. Nagtira ako para sa'yo. Mainit pa sa labas, alagaan mo sarili mo. Ngumiti si Yang Chen, ang bait mo naman, Miss Zhu. Pasok ka. Pagkapasok nila sa loob, agad inihain ni Miss Zhu ang sopas kay Yang Chen. Pagkakain nito, masayang sinabi, ang galing nilan magluto. Ang sarap ng sopas. Ngumiti si Zhu Yinong, kung gusto mo, pwede kang pumunta sa bahay araw-araw para kumain. Ngumiti rin si Yang Chen. Gagawin ko yan. By the way, nasabi ba sa'yo ni Mr. Hong yung nangyari sa bahay ni Zhang Yao? Medyo nahiya si Zhu Yinong. Oo, actually yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Sorry ha, hindi ko naayos agad kaya ikaw pa ang kinailangang gumawa.
Pasensya na. Napatawa si Yang Chen. Huwag mo nang isipin yun. Ako dapat ang humingi ng sorry. Hindi kita nabigyan ng oras para maibenta yung stocks. Masiglang sagot ni Miss Zhu, Mr. Yang, ang bilis mo masyado mag-solve ng problema. Ako pa nga ang nag-promise na tutulong sa Yahoo Group pero wala pa akong nagagawa. Sorry talaga, sa susunod, hindi na kita bibigwin. Natapos ng kainin ni Yang Chen ang sopas at tumayo habang natatawa. Sige, next time, aasahan na kita. At kung may problema ako, tatawag ako sa'yo. Ikaw din, ha? Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Natuwa si Zhu Yinong. Sige, pero ngayon, hayaan na kitang makapagpahinga. Nagpaalam na siya at lumabas. Habang paalis si Zhu Yinong, napaisip si Yang Chen, parami na ng parami ang kumpanyang hawak ko. Hindi pwedeng pabayaan ko na lang ito. May housekeeper si Zhu Yinong, kaya siguro kailangan ko rin ng isa. Bigla siyang napasnap ng daliri, kailangan ko nang tingnan ang job market. Hanap tayo ng mahusay na housekeeper. Makalipas ang isang madilim na gabi, dumating na ang bagong araw para sa trabaho. Dumating si Yang Chen sa harapan ng isang subdivision. Nandoon ang isang matandang babae at dalawang batang kasama. Agad silang sumakay sa kotse. Masayang paalala ni Yang Chen, paki-seatbelt po tayo. Pupunta tayo sa Science Museum. Habang nagmamaneho, biglang nagsalita ang matanda. Sir, huwag dito. Hindi to ang pinakamaikling daan. Dapat doon ka dumaan. Balik ka na lang. Kalma lang na sagot ni Yang Chen, Ma'am, one way po to. Kailangan kong kumaliwa at umikot sa susunod na traffic light. Pero matigas ang matanda. Balik ka na lang. Lahat ng tao sa subdivision namin dumadaan sa kabila. Ano yan? Sinadya mong paikutan kami para mas malaki kita mo. Nakakahiya ka. Hindi nagpadala si Yang Chen. Ma'am, kasama niyo mga bata. Pwede ba kayong maging magandang halimbawa sa kanila? Gusto niyo ba silang turuang lumabag sa batas trapiko? Pero mas lalong nag-init ang ulo ng matanda. Kung paano ko turuan mga anak ko, wala kang pakialam. Balik na. Dahil ayaw tumigil, itinuro na lang ni Yang Chen ang traffic enforcer. Siguro mas mabuti kung siya na lang ang magpaliwanag sa inyo. Agad bumaba ang matanda at lumapit sa traffic enforcer. Sir, nagmamadali ako. Mas maikli kung doon siya dumaan. Pero sinadya niya to para kumita. Kalma lang na paliwanag ng enforcer, tama ang ginawa ng driver. One way dito. Bawal ang U-turn. Kung ginawa niya yan, violation yun. Lumapit siya kay Yang Chen at hinawakan ang balikat. Sir, tama ang ginawa mo. Nagpasalamat si Yang Chen. Lumingon siya sa matanda. Ma'am, gusto niyo pa po bang pumunta sa Science Museum? Pero padabog ang sagot ng matanda, hindi. Sabay kuha sa mga bata at bumaba ng sasakyan. Habang naglalakad palayo, galit na sinabi ng matanda, huwag kang masyadong magyabang. Bibigyan kita ng bad review. Kalma lang si Yang Chen. Sige po, pero sana tandaan nyo, maging magandang halimbawa po kayo sa mga bata. Pagbalik niya sa app, lumabas bigla ang system lady. Congratulations, Master. Nakakuha ka ng bad review. Ang reward mo ay isang excellent female secretary. 10-year contract. Pwede mong i-terminate kahit kailan. Darating siya sa gate ng neighborhood mo, 6 p.m. Agad kinuha ni Yang Chen ang papel ng reward at natuwang binasa ang info. Name, Yu Shishi. Age, 25. Height, 170 cm. Measurements, 83, 84. Education, Bachelor of Business Administration, University of International Business. Master of Business Administration, Institute of Technology. Work experience, wala pa. Master, kailangan mong maging patient. Hobbies, tennis, golf, horse riding, swimming, dancing, yoga. Favorite animal, cats. Loyalty, 50 points. Napangiti si Yang Chen sa sarili, versatile na, maganda pa. I got so much more.